my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go.
pagsusumamo, dumating ang ipinangakong pagpapala. Ayan. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. At ngayon ay nangyayari na ang constituency dito sa CLPM. Patuloy natin isama sa panalangin ng kalooban ng Panginoon para po sa ikalalago ng ating gawain dito po sa Central Luzon Province's Mission. Ngayon po ay November 22. Ayan, kung hindi po ako nagkakamali at hindi pa puyat-puyat. No? Ngayon po ay ang ating pag-aaral ang pagbubuhos ng Espiritu. No, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at kami nagpapasalamat at ginising niyo po kami ngayong pong umaga na ito. Aming dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral na ito, inyo po nawa kaming tulungan na aming pong maintindihan at amin pong magawa ang inyong kalooban ngayong umaga na ito. At ang banal na Espiritu nawa ang bumuhos sa bawat isa sa amin. Ngayon din po ang mga mangunguna dito sa constituency, lalo na po ang mabubunot sa nominating committee ngayong pong umaga na ito. Panginoon, inyo po nawa silang lukuban, inyo po nawa silang i-guide upang ang mga tamang tao ang mapili para po sa inyo pong gawain. Salamat po, Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Narito po ang verse na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga na ito. At ito pong verse na ito, ang konteksto, mga kapatid, ay yung ating Panginoon ay malapit ng umakyat doon sa langit. Ito po yung pagpapakita ng ating Panginoon sa mga alagad na ang sabi niya, bago kayo humayo, sabi doon sa verse 4 at verse 5, bago kayo humayo, kinakailangan maghintay muna kayo ng paggabay ng banal na Espiritu. So napakahalaga nito, mga kapatid, no? Bago tayo humayo, bago tayo pumunta sa kung saan, tayo ay humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Ganun din, mga kapatid, na ito pong ating pong ginagawang constituency. Bago po tayo dumakod sa ganitong pagkakataon na pipili ng opisyalis, tayo po ay nagkaroon muna ng 40 days of prayer. Bakit? Dahil napakahalaga nito. Lalo na sa gawain ng ating pong Panginoon. Sa paghayo ng isang individual at ng grupo ng mga mananampalataya, napakahalaga noong panalangin. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo ay makapanalangin, sabi dito sa verse 8, no? Ay sino daw po ang bababa? Ang banal na Espiritu, no? Nahahayo sa iba't ibang mga lugar. Kaya po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa mga nabautismuhan, no? Hindi na po ito tumitigil at marami po ang mga pinupuntahan at pinapangaralan. Sabi po dito sa unang slide sa mga makalangit na dako, sinimulan ng Iglesyang Kristiyano ang pag-iral nito sa pamamagitan ng pananalangin para sa banal na Espiritu. Ito'y nasa pagkasanggol pa. Walang personal na presensya ni Kristo. Bago ang kanyang pag-akyat sa langit, inatasan ni Kristo ang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo sa sanlibutan. So sabi po dito, mga ito yung binapaliwanag natin kanina, no? Bago umakyat si Jesus Christ sa langit, inahabilin niya na mangaral ang mga mananampalataya sa sanlibutan. Bakit? Dahil ito po ang tunay na paghihintay sa pagdating ni Jesus Christ. Ang tunay na paghihintay sa pagdating ni Jesus, nangangaral. Nangangaral, mga kapatid. Yan yung number 1 na ibinigay ng ating Panginoon. Bakit kailangan mangaral habang naghihintay sa pagdating ni Jesus? Dahil para hindi tayo mainip. Marami ang mga nag-backslide. Marami ang mga tumalikod
sa Panginoong Diyos. Bakit? Nainip sa ikalawang pagdating ni Jesus. Na yung sinasabi nga ng iba yung awit natin na sa pinto, siya ay nasa pinto, di ba? Sa pinto, sa pinto, siya ay nasa pinto, dumarating, siya ay dumarating. Yung awit natin na yun sinasabi ng mga hindi na makapag-hintay sa pagdating ni Jesus. Ang tagal na yung nasa pinto ang Panginoon. Kailan pa ba yun mabubuksan? Ang tagal-tagal na. Nainip. Bakit? Dahil hindi nanalangin, humingi ng gabay ng banal na espiritu at nangaral. Kaya na boring. So ang number 1 na dapat gawin manalangin at tumayo at mangaral. Yan ang pinakamaganda, the best na paraan na paghihintay sa pagdating ni Jesus. Sa pagsunod sa salita ng kanilang Panginoon, yung nagbalik po ang mga alagad sa Jerusalem. At sabi dito, sa loob ng 10 araw, nanalangin para sa katuparan ng pangako ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa madaling sabi, yung mga alagad, talagang sa panahon na ito, naging masunurin sila. Nung una, hindi sila masunurin sa Panginoong Jesus. Meron sila kanya-kanyang hangarin na gusto ko, Panginoon, maging kanang kamay mo ako. Gusto ko, Panginoon, magkaroon ako ng ganito, magkaroon ako ng ganyan. Pero nung napagtanto nila na yung kaharap nila ay talagang Misaya, na-realize lang nila yun na si Jesus Christ ay ating Panginoong Diyos at sugo ng Ama, nung si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Doon lang sila naniwala sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, nung kasama nila ang ating Panginoon for 3 years na paglilingkod ng ating Panginoon, hindi nila nauunawaan kung sino si Jesus Christ talaga. No? Bagamat binabanggit nila na si Jesus ay Misaya, hindi pa ganun kalubos yung kanilang pananampalataya, hindi pa kompleto. Ibig sabihin na kompleto lang yung pananampalataya nila nung si Jesus Christ ay bumangon mula sa pangapatay. Kaya tayo mga kapatid, kung kompleto ang ating pananampalataya, ang indikasyon na ang pananampalataya mo ay kompleto at buo, nangangaral ng mabuting balita. Ayan, no? Nangangaral ng mabuting balita. Si Brother Sunny Santillan, isang layman. No, bagamat talagang napakahirap noong gawain, siya yung mahayo, mga kapatid. No, wala siyang ibang hanap buhay kundi yung pagliliman. No, kung tutusin, pwede naman siya magtrabaho ng ibang trabaho. Pero kahit na hindi sapat lang sa pagkain niya yung kanyang nakukuha sa layman, tuloy-tuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Hanggang siya'y magkasakit at namatay ngayon. Nung nakikiramay tayo sa buong Santillan family, makikita natin ang buong pananampalataya kapag tayo ay umahayo at gumagawa sa bukiran ng ating pong Panginoon. Katulad ditong mga ngaral na ito. Ang 10 araw na ito ay mga araw ng malalalim na pagsasaliksik ng puso. Isinantabi ng mga alagad ang lahat ng alitan ng umiiral sa kanila at lumapit sa isa't isa sa pagsasamahang Kristiyano. So number 1, na meron silang tinatawag na 10 days. Kaya maganda may 10 days of prayer tayo. Sa loob ng 10 days of prayer, anong ginawa nila? Nanalangin sila. At sabi po dito, isinantabi yung mga tampuhan. Alam niyo po, ang nakakahinder sa gawain ng Panginoon, ang nakaka-slow down sa gawain ng Panginoon kahit nung unang panahon pa, sa loob mismo ng iglesia. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya mismo yung naghihinder sa gawain ng Panginoon. Kung minsan. Bakit? Sa paano paraan? Sa pagtatampuhan at alitan. Nai-slow down po yung gawain ng Panginoon. Lalo na ko ang elder magtatampo sa pastor. Naku po, walang magagawang evangelism sa lugar na yan. Lalo na kung ang mga membro ay nagbabangayan, walang evangelism magagawa, mga kapatid. Kaya number 1 na sinikap ng mga alagad sa panahon ni Jesus Christ, noong sila ay marinig nila yung habilin ng ating Panginoong Jesus, na sila ay mangangaral habang naghihintay sa pagdating ni Jesus sa ikalawang pagkakataon. Inalis muna nila, pagkatapos nilang manalangin, inalis nila yung samaan ng loob, yung alitan, at sila'y nag-unite sa gawain ng ating pong tagapagligtas. Number 1 issue, lalo na sa pangangaral, yung pagkakaisa.
Ngayon po atin pong inaabot ang mga kapatid nating mga Muslim. Meron tayong Adventist Muslim relation. Kaya lang yung mga practitioner ay hindi malakas yung ating ministry sa mga Muslim sapagkat yung unity ba, yung pagkakaisa ba ng gawain ay hindi mabuo hindi matawag dito, may tawag diyan yung hindi ba yung pacing ba, yung synchronize, hindi mabuo-buo kaya hindi solid yung ministry natin sa Muslim. Isasama natin yan sa panalangin. Yung pangangaral din sa Hindu, mga Hinduism, yan. Napakahabang pag-aaral. Pero isa lang pala ang key, kailangan pala magkaisa. No, hindi pala dapat magpaligsahan. Hindi dapat, walang pusong tawag dito, walang pusong pag-iimbot pala dapat yung pangangaral. Kaya nga yung mga alagad, inalis nila yung samaan ng loob nila. Kaya tignan nyo, nung nangaral sila ay napakarami ang mga nabautismon sa panahon nila. Sa katapusan ng 10 araw, ano ang nangyari? Tinupad ng Panginoon ng kanyang pangako sa pamamagitan ng kamanghamanghang pagbubuhos ng kanyang espiritu. So ano po yung kahangahangang pangako ng ating Panginoon, ang pagbuhos ng banal na espiritu after 10 days. Walang ibig sabihin, walang pagbubuhos ng banal na espiritu kung ang mga mananampalataya, mga leader ng iglesia o kahit pa man yan ay pastor, basta leader, di ba? Kung walang pagkakaisa, walang pagbubuhos ng banal na espiritu sa church. Yun ang isa sa mga ina-identify dito mga kapatid at dapat ating tandaan. Nung silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar sa pananalangin na pagsusumamo, dumating ang ipinangakong pagpapala. Ayan, no? Nung sila ay nagkatipon sa isang lugar kasi nag-unite na. Ano ang resulta ng pagbubuhos ng espiritu nung araw ng Pentecostes? Ang masayang pabalita ng buhay na tagapagligtas ay nadala sa pinakadulong hangganan ng sanlibutang sakop ng katauhan. Alam niyo po, ang gawain ng Panginoon ay hindi po natin kaya. Kapag walang pagbubuhos ng banal na espiritu, ang pangangaral ay napakabigat sa loob. Ang pangangaral ay para bagang na burden, mga kapatid. Kapag ang banal na espiritu hindi nalukob sa bawat isa sa atin. Pero alam nyo, kapag nasimulan mo ang pangangaral sa panalangin at nagkaroon ng pagkakaisa sa church, ang banal na espiritu gumagabay sa atin. Yung pangangaral ay parang simple na lang yan. Oh, parang ano na lang yan, baliwala na lang yan. Normal na lang yan nagagawin yung pangangaral. Kasi nga, nagawa natin yung process. Pero kung hindi natin magawa yung process, bigla ka na lang humayo doon, mabigat sa loob. Napakahirap niyan mga kapatid. Sandamakmak na reklamo ang mangyayari. Sandamakmak na reklamo ang aanihin natin. Ang puso ng mga alagad ay napuno ng kabutihang loob. Napakaalalim ng napakalayo ng naabot. Tinulak sila nito magtungo hanggang sa dulo ng lupa. So nakita nyo na mga kapatid, hanggang sa dulo ng lupa. Hanggat may lupa. Naalala ko yung sa canvassing, ang sabi nung leader namin, hanggat may lupa, hanggat may road, hanggat may daan, may bahay. Hanggat may bahay, may tao na mapapabalitaan ng salita ng Panginoon. May tao na makakanbas nyo at maaalok ng aklat. Kung hindi man kumuha, iwanan nyo ng evangelism books. Kung gano'n yung leader namin, nung patay na siguro leader namin na yun. Ay, hindi, buhay pa pala. Ang sabi niya, yun ang natatandaan ko, habang may lupa, may tao na pangangaralan. Ganyan yung mga halagad mga kapatid sa panahon na yun, hanggang sa dulo ng lupa. Sinuyod nila. Well, sa panahon na yun, halos konti lang naman ang populasyon. Pero ngayon na napakadami ng populasyon, di ba? Pero napakatalino ng Panginoon, ginamit ang internet, mass evangelism. Mass evangelism. At syempre sa city, yung ating mga probinsya, yung mga simpleng bayan, mga kapatid, kailangan natin mag-innovate ng mga bagong strategy sa pagmimisyon. Na ito po ay contextualized evangelism. So ibig sabihin, bago ka pumunta doon, mag-survey ka muna, mag-research ka muna, mag-observe ka muna, ano ang kanilang kultura, ano ang kanilang mga practices, at doon tayo papasok sa gawain ng Panginoon. Ayan, doon tayo mag-i-evangelism. Kailangan in context sa kanila. Hindi po pwedeng banat ka lang ng banat. Hindi naman pala related sa kanila yon.
at hindi naman pala relevant sa kanila yung pangangaral mo. Pagka ganun, walang mangyayari. Hindi rin ma-absorb nila yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. So kailangan yung pinag-aaralan at siyempre, idinadalangin sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng biyaya ni Kristo, yung pong mga alagad, no? Tapos yung pong kanilang debosyon, yung taos-pusong debosyon, sabi dito, mapagpakumbaba at masikap na panalangin, nagdala sa kanila na upang makipagniig sa Panginoong Diyos, upang manalangin, upang humayo mga kapatid, yung pong taos-pusong debosyon at syempre yung isa sa pinaka-fruit ng banal na espiritu, mapagpakumbaba. Napakahirap yan mga kapatid. Mapagpakumbaba. Bakit? Kapag ka ikaw ay nasa lingang, yung pride, yung posibleng makapagpakumbaba ka. Kapag ka ikaw ay talagang naungusan, biruin mo, mas mababa sa'yo, maungusan ka. Mahirap magpakumbaba pagka ganun. Kinakailangan yung karakter natin mapagkumbaba na rin mga kapatid ko. Kasama rin yan sa requirement sa gawain ng ating Panginoon. Umupo sila, nakasama niya sa mga makalangit na dako, na unawaan nila ang laki ng kanilang pagkakautang sa Kanya. Totoo naman. Bakit? Dahil yung pagsunod nila sa Panginoon, talagang mayroong hidden agenda. Malaki talaga ang pagkakautang nila sa ating Panginoon. Bakit? Kinakailangan binanggit dito yung pagpapakumbaba sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil kung ikaw ay ma-pride, baka ikaw pang sumira sa gawain ng Panginoon. Kapag ka ikaw ay mayabang, baka ikaw pa ang maging katitisuran na bagong hikayat kapag hindi ka mapagkumbaba. Totoo yan mga kapatid. No? Kinakailangan ng karakter ng mga nangangaral mapagpakumbaba. Pero kung ikaw ma-pride, kung ikaw ay talagang attention seeker, credit seeker sa gawain ng Panginoon, imbis na makaakay ka, makadisciple ka, makatisod ka, maaring makapangaral ka, maaring makapagbabautismo ka, pero baka ikaw rin yung makapagpatisod sa kanila. Kasi ang goal nun kapag nakapangaral, kailangan ma-disciple, hindi tisurin. No? Kaya kinakailangan yung napakahalaga ng karakter, mapagpakumbaba, mga kapatid, mapagkumbaba. Sa pamagitan ng taimtim at matiyagang pananalangin, nagkamit sila ng kaloob ng banal na espiritu. Yan. So sinasummarize na rito pagkatapos ng panalangin. At pagkatapos ay humayo sila, yan ang nangyari, nataglay ang pasanin ng pagliligtas ng kaluluwa. Ano po yung nasa isip nila? Maligtas ang mga kaluluwa. Puno ng kasigasigan na palawigin ang mga tagumpay ng krus. Kasi ang krus ay yung cross, yung kamatayan ng ating Panginoon ay paghudyat ng pagtatagumpay. So papaano ito palalawakin? Yung epekto nito, paghayo, pangangaral, mga kapatid ko. Yun po ang nangyari after na manalangin, after na makapagpatawaran, maalis yung pong samaan ng loob. May tampuhan din, biruin mo. Kasama na nila si Jesus Christ. Kasama nila ang ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Napakaswerte nga nila, napaka-bless nila. May tampuhan pa sila. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon. Hindi naman natin nakikita ang ating Panginoon. Bagamat ang ating Panginoong Diyos nakagabay sa atin. Siguradong napakaraming tampuhan. Kaya napakadaming dapat nating gawin na panalangin. No? At alisin yung mga samaan ng loob sa loob ng church para makapangaral ng maayos. Sabi dito, tayo ba'y magtataglay ng mas kakaunting kasigasigan kaysa mga alagad? Hindi ba natin aangkinin sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya ang mga pangako na kumilos sa kanila hanggang sa kalaliman ng kanilang pagkatao na manawagan sa Panginoong Hesus para sa katuparan ng kanyang salita? So ito po mga kapatid, kung ang mga alagad ay humayo, kung ang mga alagad ay talagang yun ang kanilang pattern na ginawa, nanalangin, nagkapatawaran at tumayo sila, tayo ba ngayon na mga bagong mananampalataya? Ano ang ating gagawin? Ano ang paraan ng paghihintay natin sa ating Panginoon? Tayo ba ay mag-iimpok lang ng salapi, no? Bibili ng bagong kotse, magpapatayo ng magandang bahay? Tayo ba ay mag-aanak lang na mag-aanak, mag-aasawa na mag-aasawa? Anong gusto mong gawin sa iyong buhay, kapatid? No, sa mga nakikinig ngayon sa devotional natin, ano ang nais mong gawin? Nawa mga kapatid ko, tayo ay sumama sa paghahayo sa gawain ng Panginoon. Pero hindi basta-basta hahayo, sabi sa verse 4 ng chapter 1 ng Acts 8. Hindi basta-basta hahayo. Kinakailangan ng taimtim na panalangin. Ano ang gusto po ninyong gawin?
Ako po sa tulong ng Panginoon, gusto kong manalangin muli ng taimtim sa Panginoon. Hingin muli ang paggabay ng banal na Espiritu. Kasi ang paggabay ng banal na Espiritu, hindi po yan one time, big time eh. Yan ay lifestyle tuloy-tuloy na paglapit sa Panginoon. Naalala ko nung nag-canvas ako, nung first time ko mag-canvas ng libro. Napakahirap magbenta ng libro. Tapos mamimigay ka ng libro na may evangelism. Wala talagang umu-order. Wala. Sabi nung ibang mga tao, wala pong tao dito sa bahay. Pero nung sinimulang kong manalangin, meron ako naging order. Kinash pa yung aklat kapag ikay nanalangin. Pero nung hindi na ako nanalangin ulit, sige lang lakad, wala na naman. Kailangan pala yung tuloy-tuloy yung panalangin. Ano ang dapat natin gawin, mga mananampalataya? Sundin natin itong halimbawa ng mga alagad. Sundin natin yung sinabi ng Panginoon na tayo ay maghintay sa paggabay ng banal na Espiritu. Ano po yun? After 10 days yun, mga kapatid. May 10 days of prayer after 10 days. At huwag nating kalilimutan ang mahalagang ingredient ng panalangin. After manalangin, ano po yung gagawin? Magpatawaran sa isa't isa ang mga kapatid, lalo na magkakasama sa gawain ng Panginoon. Kung kayo nagkakatampuhan at kahit anong gawin nyo, mahabang panahon, hindi na kayo magkaisa, wala nang pagpapatawad sa inyo, pag nakikita mo yung kapatid, maghiwalay kayo ng landas. Walang mangyayari sa inyo dyan, sa church na yan, pagka ganun. Hindi ko sinasabing mag-backslide. Ibig sabihin, maghanap kayo ng ibang lugar na hindi kayo magkasama. Mag-divide kayo pagka kayo hindi magkasundo. Bakit? Habang walang pagkakasundo, walang kapangyarihan na mangaral, mga kapatid. Walang kapangyarihan na ang banal na Espiritu gumabay sa atin kapag hindi tayo nagkakaisa sa loob ng church. Sabi dito sa 16:24 ng Juan, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap. Ano ang dapat tingin? Ang paggabay ng banal na Espiritu. At ang tatanggap ng paggabay ng banal na Espiritu, ang pusong malinis, ang pusong payapa, ang isip na mapagpatawad, ang isip na mapagpakumbaba. Hindi ba darating ngayon ang Espiritu ng Diyos bilang sagot sa taimtim at matagang pananalangin at pupunuin ang mga tao ng kapangyarihan? Totoong mangyayari, mga kapatid. Bakit? Kasi ito'y ipinangako ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hanggang ngayon, totoong mangyayari na ang banal na Espiritu ay gagabay sa mga humihingi sa paggabay ng Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ito'y pangako ng Panginoong Diyos. Mangyayari ito dahil ipinangako ng ating tagapagligtas. Kaya dito sabi sa Acts 1 verse 8, itong ating pinaka-key-text, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Yung Jerusalem, yun ang talagang kanilang lugar. Yun talagang kanilang tahanan. Sa pangangaral, ganun. Maunahin muna natin yung tahanan natin, yung lugar natin. And after nun, nakapangaral tayo, may nagpabinyag o wala, tuloy tayo sa buong Judea, sa kapitbahay, di ba? Sa mga kaibigan. At sa Samaria, yung iniilagan nila, yung kanilang parang pinagdidirihan, yung kanilang hindi makakilala, dun sila sumunod na mga nanangaral. At pagkatapos nun, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ibig sabihin, hindi ka mauubusan ng aaralan. Sa madaling sabi, mga kapatid, habang may lupa, may bahay, at habang may bahay, may mga taong dapat aralan ng salita ng ating Panginoon. So napakaganda nito ang ating pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Kaya isama natin sa panalangin ng bawat isa sa atin. At siyempre, isama natin sa panalangin ngayon ang Central Luzon Provinces Mission, ang mga mangunguna, mga direktor sa pagpapalawig ng salita ng Panginoong Diyos sa lugar na ito. So isama natin sa panalangin. At yun din po, ang buong pamilya ni Brother Sunny Santillan, isama rin natin sa panalangin na sa mga oras ng kalungkutan na ito ay mapagtanto nila at makita ang biyaya ng Panginoon. Bagamat napakalungkot, ako'y talaga'y nalulungkot para kay Brother Sunny at sa buong pamilya niya. Napakalungkot ng kapanahunan na ito. Pero ganun pa man, kailangan tayo magpatuloy at patuloy nating idalhin ang salita ng Panginoong Diyos sa mga tao. Yun po, mga kapatid. At kung kayo po may mga prayer request pa, ay
inyo lamang pong i-type dyan. So pasama rin sa panalangin ng aking tatay, Divino Alabanza, nawa yung prostate niya ay lumiit na at hindi po maging cancer. Kasi nakakateter na naman siya ngayon, bumalik uli taon-taon. Isama natin sa panalangin na bumuti uli yung kanyang kalusugan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So ibalik ko na po ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Muli po magandang umaga po sa inyo pong lahat. There's a love song rising up inside of me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but see about the one who makes my heart beat. I love living in love in Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. Ooh, His presence is a treasure this world can afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amen. Ayan. Salamat sa magandang awit. Ano po? Wala pala akong audio kanina. Sayang naman. Hindi ko napansin kasi na-off ko pala yung mic. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe sa umaga na ito. Ano po? At ngayon ay dadako tayo sa panalangin. Pero bago manalangin, magbigay muna ako ng 3-point reflection, mga kapatid. Ano po? Una, ang nakita ko dito ay
pagkakaisa. Napaka-importante ng pagkakaisa, mga kapatid. Kagaya ng ginawa ng mga alagad, kinalimutan muna nila yung kanilang tampuhan, ang kanilang pagkakaiba, sabi doon. At sila ay nagkaisa muna. So, malaki ang nagagawa ng pagkakaisa, mga kapatid. Tanong, handa ba tayong makiisa sa ating mga kasamahan para sa pagtatagumpay ng gawain? Napakaganda po. Pagkatapos magkaisa, nagtitipon at nananalangin, hilingin ng pagbuhos ng banal na espiritu. Po? At kagaya ng nangyari sa mga alagad, after 10 days ng kanilang pananalangin, bumuhos ang Holy Spirit. At anong nangyari? Nagkaroon sila ng tapang. Ayan, point number 2, nagkaroon sila ng tapang na humayo, mga kapatid. Kaya habang sila ay humahayo, dahil meron silang pagkakaisa, sila ay masaya. Masaya silang humahayo, meron silang pagkakaisa, dyan ang Holy Spirit na ginagabayan sila. Pangatlo, ano yung pangatlo? Dapat daw patuloy tayong team na mananalangin kahit na nandiyan na yung ang gabay ng Holy Spirit. Bakit? Patuloy din naman yung pag-atake ng kalaban. Kaya maaari tayong matukso, magkaroon ng mga ibang mga dahilan para tayo tumigil sa paghayo. So yung team na patuloy na panalangin ay napakahalaga, mga kapatid. Po? So yan ang ating summarize ng lesson, at salamat kay Pastor at patuloy na kahit natin siya sa Pampanga, kaya kami na late ng live ay nag-record kami bago mag 4:30 ba, inawad din kami ng mga alas 5 dapat pala ni-live ko na. Anyway, ganun pa man ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Sama natin sa panalangin ang pangaral. Umpisa na pala sa Kalipahan, Sunday, tapos pasama po ako biyahe na Nueva Ecija, sinanire sa pauwi galing ng Bulacan. Sige po, sama natin sa panalangin. At ano pa ba? Sa taas, wala na. Sama natin patuloy sa panalangin. Kami pala kailangan namin to week of prayer or 10 days of prayer. Salamat kay Brother Kevin. Minenso niya yan. Dapat pala bago mag-umpisa ng evangelism ay magdaos ng panalangin. Para una-una ma-revive yung mga kapatiran. Pangalawa, magkaroon ng pagtitipon at magkaisa para sa maging masaya at matagumpay na gawain. Sama natin sa panalangin yung aming 2 weeks evangelism dito sa darating na December. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na patuloy nyo kaming ginising at kami ay nagsama-samang muli para makinig na inyong reminder sa amin, mga salita na tunay na magpapalakas sa aming pananampalataya. Salamat sa pagpapaalala na kailangan namin magkaisa, kailangan namin magtipon sa panalangin, hilingin ng pagbuhos ng banal na espiritu. Tulungan niyo po kami na aming isa-isang tabi ang aming mga pagkakaiba-iba at magkaroon ng pagkakaisa na ang tanging mithiin ay ang matagumpay na pagsasagawa ng inyong gawain sa lahat ng dako habang may lupa, sa lahat ng mga tao na nagugutom sa katotohanan. Salamat at bibigyan nyo kami ng tapang na humayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Salamat at bibigyan nyo po kami ng masayang puso sa aming paghayo. Ngunit aming patuloy pa rin ay pinapanalangin sa inyo na sa aming masayang paghayo na may buong tapang ay patuloy nyo kaming gabayan sa araw-araw, sapagkat ang kalaban ay patuloy din naman sa amin ay nanggugulo, nagbibigay ng kung ano-anong mga pagsubok at tukso upang sa ganun kami ay mawala sa aming gawain. Salamat at patuloy na rin kayo sa bawat umaga. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, kami pa rin nakagagawa ng mga pagkakamali sa aming buhay. Patawad po ang aming hiling at dalangin sa umaga na ito. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng
pangaral sa kalipahan na magsisimula na sa Sunday. Patuloy na ang Holy Spirit ang bumuhos sa bawat isa upang sa ganun ang kanilang gawain ay maging matagumpay din naman. Dalangin din namin ang pangaral sa San Manuel, Quezon, gayon din sa buong West Nueva Ecija, at gayon din dito sa amin ang aming pangaral sa Gapan, sa Bulak. Tulungan niyo po kami na ilunsad namin din ng 10 days of prayer or week of prayer, kung anong mas mainam para sa amin na bago mga pangasimula ng pangaral. Patuloy na aming dinadalangin din ang constituency meeting na nagaganap ngayon doon sa Pampanga. Patuloy na karunungan at ang Holy Spirit ang manguna upang ang inyong kalooban ang masunod at hindi ang sa amin. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa family ni na Brother Sunny Santillan. Tunay na malungkot ang ganitong biglaang pangyayari, hindi namin inaasahan, ngunit kailangan namin tanggapin at magpatuloy. I-comfort niyo po ang kanyang buong pamilya sa pamamagitan ng inyong pangako at pagmamahal. Amin din siya sinasama sa panalangin ang tatay ni Pastor, si Divino Alabanza. Siya po ay bumalik ang kanyang karamdaman. Patuloy niyo po ang kanyang hipuin siya na mapagpagaling na kamay, ipanumbalik ang kanyang kalusugan at nawa ang mga gamot na kanyang iniinom at ang mga doktor na inyong ginagamit para sa kanyang pagpapagaling ay maging effective at muli siya ay magkaroon ng malusog na pangatawan habang siya patuloy na naghahanda, naghihintay sa nalapit na niya pagdating. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang may mga prayer request. Si Sister Vicky Jimenez sa kanyang mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, samahan po siya. Gayon din si Sister Hazel na kabit-kabila ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Samahan niyo po siya, tulungan niyo po siya sa pagdedesisyon. Nawangin yung kalooban ng kanyang sundin patuloy upang ang kanyang pagtawid sa mga pagsubok na ito ay maging masaya pa rin kasama po kayo. Dalangin din namin yung kanyang mga anak. Sila ay nagkaroon ng sakit. Ang isa ay nagkaroon ng dengue fever. Salamat sa pagpapagaling, ngunit patuloy namin kalakasan na hinihiling namin para sa kanyang anak. Kaya din si Sister Melba Tabio Sienson, at sa kagalingan din kay Sister Irian Memelihor, Sister Teresita Dairit Reyes, gayon din ang kanyang kapatid na Sister Senaida Manarang. Patuloy ng palakasin ang kanilang pananampalataya at yung anak ni at apo ni Sister Teresita Dairit na may makasama niya sa pagsamba at pananampalataya. Patuloy din namin kasama sa panalangin ng mga kagalingan sa mga sumusunod: Tatay Carlito Tomas, kay Nanay Juning, Sister Ana Rosbel Hermino, kay Sister Adel, Tatay Alpindo, at kay din kay Sister Dora Magana, kay Sister Nena Salazar, at kay din Sister Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Ate Esther Lopez, Sister Risa Enriquez, si Marilita, si Renata Santos, Precious Capasog, Francesco Rucuina, si Aris C, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, si Brother Arturo at Erlinda Doque. O dakilang Diyos, kayo po ang aming dakilang magagamot, ang aming dakilang manunubos. Patuloy ang aming panalangin po sa inyo sa bawat sandali. Hipuin niyo po kami na inyong pagpagaling na kamay, hindi lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalo higit ang aming espiritual na kalagayan. Nawa ang pagbubuhos ng Holy Spirit ay patuloy na sumamin at kami maging masaya sa aming paglilingkod, paghanda sa nalapit na inyong pagdating. Dalangin din namin patuloy si Nanay Nerissa, kanyang pagbiyahe pabalik sa Nueva Ecija. Siya po ay ingatan ninyo sa daan, malayo sa ng mga aksidente, makarating siya na ligtas sa kanilang bahay tahanan, at patuloy na maitaas ang papuri sa inyong pangalan at pasalamat sa bawat sandali ng tagumpay sa bawat araw ng kanyang buhay. Maraming salamat po, Ama, sa pagtinig sa aming panalangin. Ito po lahat ay aming inihiling at pinasasalamatan ng inyong mga biyaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Ano ba yan? Lagi namang walang sound. Hindi, bakit ganun ano? Sayang na naman yung reflection ko dun. Anyway, okay. Hindi ko napansin ano kung di pa sinabi na walang sound. Bakit ba ganun lagi siyang namamatay? Hindi ko napansin ano. Ayusin ko ito mamaya. Okay, anyway, ay ganun pa man. Salamat. Salamat sa pakikinig. Salamat sa mga prayer warriors. Ulitin ko na lang ano. At ano pa, nagbukas na ako ng camera. Sabi ko, ba't nga sabihin ko, wala naman akong audio. Nagbukas na ako ng camera para sa inyo. Ano po, makita nyo na nagkasalita. Hindi parang ano lang. Si Pastor kanina talagang walang chance na pagbukas ng video kasi doon sila sa Pampanga at lumabas pa siya ng kalsada para lang magka-signal ano. Kaya nag-record na lang siya ng audio. Anyway, good morning po sa lahat. Sa lahat na nandyan sa background, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat hindi ko nabati kanina, good morning po. At hanggang bukas po muli mga kapatid. Put God first in our life and we will never be last mga kapatid. God bless po. Happy preparation day sa atin lahat. Grabe, filter lang po yan. Okay, magpapaniwala. Naka-filter tayo para medyo maganda tingnan ano. Sige po, bukas muli. God bless po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I